Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah alamul jin wa syayatin. Yung sumunod na usapin, tiyatalakay na nga natin yung mga pamiminsala ng mga jin sa mga tao, ng mga demonyo sa mga tao. At maaaring ito ay pamiminsala na bukod doon sa pamiminsala na pangunahin, inililigaw nilang mga tao, nang sa gayon yung mga tao mapupunta rin sa impyerno. Meron ding kakayanan ang mga demonyo na maminsala sa mga tao ng pisikal. Di ba yung huling natalakay natin, pwede sila magdulot ng sakit, pwede silang magdulot ng sunog sa bahay, o sakit na psikolohikal, mga pagkabaliw. At ngayon, ito yung pinaka-common, na kapag napag-uusapan yung pamiminsala ng demonyo sa tao, bukod dun sa kulam, alhamdulillah, tinatalakay din natin dun sa akida, ito na, mas sa syaitan lil insan, ang paghaplos ni Satanas o paghaplos ng Satanas ng demonyo sa tao. At ang paghaplos na ito, literal na translation ito, pero nakikilala rin ito bilang asar o asar, ibig sabihin, ito na yung pagsapi. Yung demonic possessions o pagsapi ng mga demonyo sa mga tao. Pagsapi ng mga demonyo sa mga tao. At itong konsepto na ito, universal. Hindi lang ito sa mga Muslim. Kahit mga kuffar, merong mga ganitong paniniwala. Kristiyano, Hudyo, kahit hindi kabilang sa tinatawag nga nila na Abrahamic religion, kahit sa mga Buddhist o sa mga Hindu, merong ganitong mga konsepto na merong mga nilalang na sumasapi sa tao na magdudulot na ang tao na sinapian ay magbabago ang ugali. Yun ang unang mapapansin sa tao na sinasapian, magbabago yung kanyang ugali. At maaring meron ding lilitaw sa kanya ng mga sintomas ng iba't ibang mga sakit. Basta magbabago siyang bigla. Kaya nga si Rashid, pinagdudahan agad natin nun. Pero yun nga, sorry dun sa jin kasi hindi pala siya isa larin, cellphone pala talaga. Sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Dukhulul jinni fi badanil insani thabitun bi ittifaqi a'immati ahli sunnati wal jamaah. Ang pagpasok daw ng jin sa katawan ng tao ay napagtibay na napagkakasundan nito ng mga imam, ng mga pinunong panrelihiyon ng ulama ng ahlus sunnah wal jamaah. Ibig sabihin, walang tumatanggi rito. Lahat sila ay naniniwala na totoo itong nangyayari. At ganito kaganda sa Islam, alhamdulillah. Kasi malinaw kung ano yung tama at malinaw kung ano yung mali. Hindi katulad sa ibang relihiyon, lalong-lalo na sa Kristyanismo, na kung ihambing natin, hindi nila alam to eh. Hula-hula lang sila rito. Wala silang malinaw o matatag na mga pamantayan kung paano ba matukoy kung ang tao ba'y sinapian o hindi. Wala. May kanya-kanya silang pananaw. O kaya ano yung mga sintomas ng tao ay sinapian o hindi. At lalong-lalo na nung unang panahon. Noon, minsan kahit yung sakit na pangkaraniwang sakit ay iniugnay nila agad sa pagsapi ng demonyo. Katulad nung nakwento ko nga sa inyo na merong isang alim nung panahon ng mga Crusaders, inobserbahan niya yung mga Crusaders sa kanilang mga asal. At natatawa siya, kumbaga, napakalayo nila sa mga Muslim na kumbaga nung panahon na yon ay modern. Ngayon na lang napag-iwanan yung mga Muslim kasi nabisi na yung mga Muslim sa pagiging Sufi, pagiging Shia, at iba't iba pang mga pagkaligaw. At syempre, nakikipag-unahan na rin ng mga Muslim sa kamunduhan. Pero nung unang panahon, sa pangingibabaw ng mga Muslim, lalong-lalo na nung panahon ng mga Crusaders, nakaobserba daw siya ng isang Crusader na may sakit.
Ang kanyang recommendation, bloodletting, kumbaga parang hijama, na palalabasin lang sa kanyang katawan yung dugo na panis, kumbaga, hijama. Pero ang ginawa ng mga Kristiyano doon sa Syria, binutas yung noo nung may sakit para daw lumabas yung demonyo na sumasapi sa kanya, kaya raw sumasakit yung kanyang ulo. Lumabas nga yung espiritu, lumabas yung kaluluwa, patay. So yun ay pagpapakita ng kawalan nila ng malinaw at konkretong kaalaman sa bagay na ito. Nanguhula lang sila sa bagay na ito. Pero sa atin, alhamdulillah, malinaw ito. So ngayon, napagtibay natin si Rashid, di pala sinasapian. Diba? May problema talagang iba. At importante yung makikilala kasi ng tao kung ano talaga yung problema para malalapatan ng tamang solusyon. Kaya nga ang simula ng tamang panggagamot ay yung tamang diagnostic o yung tamang pagtukoy sa sakit. Kapag mali ang diagnosis, mali rin yung panggagamot sa sakit. O walang panggagamot na mangyayari. Maaaring lalala pa ang sakit. So ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, alhamdulillah, sila ay nagkakaisa na merong pagsapi ng mga demonyo. Tinukoy pa nga dito ni Shaykhul Islam, jinn, hindi shaitan, hindi shayatin. So maaring may posibilidad din kasi na hindi siya kafir na jinn, yung kafir na jinn, di ba, yung mga shayatin, maaring kahit hindi kafir na jinn ay sasapi sa tao. Kaya ganito yung ginamit niya, pangkalahatan ay jinn. Ang jinn sa pangkalahatan, hindi lang yung mga demonyo ang may kakayanan o merong motibo na sumapi sa tao. So nga sinabi ni Allah, alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladhi yatakhabbatahu asy-syaitanu minal mas. Yung mga tao raw na kumakain ng riba, yung riba dito yung pautang na may patubo, hindi raw sila tumatayo o hindi sila humahayo. Liban na lamang na tulad ng kung paanong humahayo o tumatayo ang isang tao na yatakhabbatuhu syaitan. Yatakhabbatuhu, parang pinapalo, hinahampas, na maaring sinasaktan ng satanas o kinokontrol ng satanas, katulad ng kung paanong kinokontrol ng tao yung hayop. Di ba, pinapalo ng tao yung hayop para gagalaw. So maaring ganun. Na sinasabi rito, yung isa pang hadith, iniulat ito, managulat ito. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Tunay na ang demonyo ay dumadaloy, yajri, na parang tubig kapag sinabing yajri. Kaya nga doon sa mga ayat, di ba? Tajri, jannatun tajri min tahtihal anhar. Sa may kinalaman yun dito, ang mga syaitan daw ay dumadaloy sa katawan ng tao sa daluyan ng dugo o katulad ng pagdaloy ng dugo. Na pinapaliwanag ito ng ibang mga scholar, ito mismo yung karin ng tao na nasa loob ng kanyang katawan, o kung meron mang papasok sa kanya na jinn, dadaloy ito sa kanyang loob ng katawan na nasa loob talaga ng kanyang katawan, parang dugo. At yun nga sinabi ni Abdullah bin al-Imam Ahmad bin Hanbal, anak siya ni Imam Ahmad, sabi ni Abdullah rahimahumallah, qultu li abi, sinabi ko sa tatay ko, inna aqwaman yaqulun, merong mga tao na nagsasabi, innal jinni la yadkhulu fi badanil masru, tunay na ang mga demonyo raw ay hindi pumapasok sa katawan ng mga masru. Ito na nga yung sar. Masru, ibig sabihin yung mga tao na meron silang sakit na kakaiba na kadalasan ay iniuugnay nga sa pagsapi ng jinn. Merong mga tao na itinatanggi nila ito. Merong mga tao na tinatanggi nila ito. Kaya nga maaaring
Maring ganito kasi nung panahon ni na Imam Ahmad, nabuhay si Imam Ahmad sa kapanahunan ni Harun al-Rashid, siya yung khalifa noon, ng Abbasiya. At sa panahon na yon, pumasok na sa Baghdad yung iba't ibang mga kaalaman na galing sa iba't ibang mga kultura at ibang mga relihiyon. Kaya nga doon nagsimula yung mga Jahmiya, yung Mu'tazila at iba pang mga ligaw na mga sekta at iba pang mga ligaw na ideolohiya. So meron mga tao na ganito ang kanilang pananaw. Actually si Imam Ahmad nga nakulong siya dahil ipinagtanggol niya, nanindigan siya na ang Quran ay hindi nilikha. Pero yung mga khalifa pagkatapos ni Harun al-Rashid, yung mga anak niya, meron silang paniniwala na ang Quran ay nilikha. Pero nanindigan si Imam Ahmad, ang Quran ay salita ni Allah, therefore hindi ito nilikha. So kabilang sa mga ligaw na paniniwala ng mga tao na hindi raw totoo yung pagpasok ng jin o pagsapi ng jin sa mga tao. Pinasisinungalingan nila ito. Sabi ni Imam Ahmad, Ya bunay, yakdhibun. O anak, sila ay nagsisinungaling. Hindi totoo ang kanilang sinasabi. Hada, yatakallamu ala lisanihi. So sila raw ay nagsisinungaling, hindi sila nagsasabi ng totoo. At ang jin na ito actually ay nagsasalita sa pamagitan ng kanilang mga dila. Nang ibig sabihin ni Imam Ahmad, ang nagdulot sa kanila na sabihin ito, yung mga jin na sumapi sa kanila o mga jin na nasa loob ng kanilang katawan. At malalaman natin dito, maaari nating mauunawaan dito na maaring merong tao na sinapian ng jin pero walang sintomas. Normal na normal siya, pero merong jin. At katulad lang din nga nung normal na tao. At yun nga, sabi ni Imam Ahmad, yung mga tao na yun, nagsasalita yung mga jin sa pamagitan ng kanilang mga dila. Pinasisinungalingan ng mga jin na nasa kanilang mga katawan ang pagsapi ng jin sa tao o kakayanan ng jin na sumapi sa tao. Hindi sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, hada alladhi qalahu mashhurun. Sa itong pananaw na ito, ang siyang nakikilalang pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, fa innahu yusra'ur rajul, na maari na sasapian ng jin ang tao. At yung sar na tinutukoy dito, ang pangunahin sa mga sintomas ng sar nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na, o kahit yun nga, hanggang ngayon, pangunahin dito yung epilepsy o yung panginginig ng katawan. So ngayon, tinatawag natin siya sa makabagong pangalan, epilepsy o panginginig ng katawan. Pero nakikilala ito bilang isa sa mga sintomas. Pero maaari ngang mangyari ng tao ay merong ganitong sakit na hindi naman dulot ng jin. Kaya mahalaga na ang mga Muslim ay marunong mag-distinguish sa pagitan ng tao na ang sakit niya ay dulot ng sakit na pisikal na pwedeng gamutin ng gamot, ng medisina, o ang sakit ba niya ay masasabi nating spiritual na nangangailangan ng gamot na spiritual. Pero actually, katulad ng binabanggit ko dati pa, kahit ang sakit ng tao ay pisikal, maaari natin itong gamutin sa pamagitan ng ruqya o ng dua o ng dikir, insha'Allah. Yung ang lagi ko sinasabi sa inyo, basahin ninyo yung Hisnul Muslim kasi marami doon mga dua. Kapag meron kayong nararamdaman, meron kayong na-experience, tingnan ninyo kung meron doong chapter na may kinalaman sa gagawin ninyo o ginagawa ninyo o nararanasan ninyo. Kung kayo maglalakbay, basahin nyo yung Du'aul Musafir. Kung kayo matutulog, basahin nyo yung dua bago matulog. At kung kayo ay meron ng nararamdaman na sakit sa inyong katawan, yun nga, yung Bismillah, 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 3 ulit. A'udhu billahi wa qudrati min syarri ma ajida wa uhadir. Ulitin nyo ng 7 beses. Nagpapakupkop ako kay Allah at sa kanyang kapangyarihan laban sa kasamaan na nararamdaman ko. Laban sa
kasamaan ng nararamdaman ko. So pwedeng mangyari yung ganun. Na dito nga, totoo na maaring sasapi ang jin sa tao. Fayatakallamu bilisanin la yu'rafu ma'nahu. At isa pa sa mga sintomas ng pagsapi ng jin sa tao, bukod doon sa yung panginginig o yung epilepsy o iba pang tawag dito, maaring siya ay magsasalita sa pamagitan ng wika na hindi naiintindihan ng mga tao. At totoo ito, na napagtibay ito kahit sa ulat ng Vatican, lalong-lalo na kasi sa simbahang Katoliko, ang exorcism kasi, official ito na ginagawa ng pari. Kumbaga ito ay dapat aprobado. Aprobado ito ng kardinal ng bansa o ng arsobispo. Hindi sila basta-bastang pupunta sa isang bahay ng sinapian. Diba? Tinawag lang sila, Father, may sinapian. Hindi, hihingi muna sila ng permiso. Kasi mayroong mangyayari sa kanila na investigasyon. Mag-iimbestiga muna sila kung totoo ba na ito ay pagsapi talaga ng jin. So parang may red tape, di ba? Parang tumatagal tuloy yung proseso. Samantalang sa atin sa Islam, kung meron lang tayong kahit anong hinala, ito man ay sakit na dulot ng jin o sakit na dulot na sakit ng tao na pisikal, pwede tayong agad-agad na mag-ruqya. Babasa tayong Fatiha, babasa tayo ng mga Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, Ayatul Kursi, at mula roon, titingnan pa natin kung ano pa yung pwede nating gawin. At maaari rin nating ipapacheck up ang sino man na meron siyang sakit. Kahit pa pinaghihinalaan natin na ito ay sinapian. Kasi pwede nga naman na yung sakit niya hindi naman talaga pagsapi ng jin. Pwedeng ano lang pwedeng psikolohikal. Si Rashid, ikaw lagi sample namin papatingnan natin sa doktor kung may migraine ba talaga. Kung yung sakit ba ng ulo niya ay dulot ng jin o dulot ito ng migraine. Malalaman yun Minsan kasi ang migraine dulot ng grado ng mata. Yung pabago-bago yung grado ng mata mo. Lalo na kung hindi pantay, kasi pwedeng ganun Iba yung grado ng kanan sa kaliwa. Sasakit ang ulo mo kapag ganun. So papacheck up natin yun. O kung psikolohikal, halimbawa, yung sakit ng ulo ay dulot ng depression, o di punta tayo sa psychiatrist, sa psychologist, at iba pang mga pwedeng gawin. So hindi lang tayo nagdadasal, gumagawa rin tayo ng asbab, mga kaparaanan para magagamot ang sakit ng tao, insyaallah. Ginagamot natin yung sakit, depende sa sintomas. Pero nga, nag-alala na tayo ng nag-alala rito, ang may kasalanan, ano ba nilalaro nito? Mobile Legends? Pero mo yan. Pero sa totoo lang, tama siguro sinabi ng mga scholar. Kasi doon sa Mobile Legends, di ba may mga dyan? Yung mga magic. O, kita mo? May sahaba sa Mobile Legends? Nandun? O, sino mo matinong taong gagawa nun? Di ba? Bakit mo lalaruin yan? Kita mo puro magic yung... Okay pa sa akin, laro ka, Counter-Strike. Medyo may katotohanan Pero yan, Mobile Legends, anong gagawin mo doon, di ba? So hindi maraming nasisira talaga ang buhay diyan. Kaya iwasan niyo na yan, inshallah. Hanap na lang kayo na ibang pagkakabalahan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo lagi, total nag-aaral naman kayo. Gawan nyo ng paraan na maging kapaki-pakinabang yung pinag-aralan nyo. Ang daming libro, pwedeng i-translate, gawing Ilocano. Ilang taon na kayo nag-aaral dito? 2 taon. May na-translate kayong 2, may translate na kayo. Wala pa. Subukan nyo. Kasi nagdududot kayo dyan ng yung kung ano, Mobile Legends, kung ano, attack dyan, ewan, kaek-ekan. Gawin niyo yung karapat dapat. Gumawa kayo ng
Kapaki-pakinabang, inshallah. Kaya nga ibabalik na natin yung Arabic eh. Inshallah. Kahit masama pa yung loob ko sa inyo, ibabalik natin. Inshallah. Pero ano na, gamitin natin Ajurumiyya, inshallah. Kasi sabi nyo, hindi nyo type yung ano natin eh, yung textbook natin. Hindi yun pang college actually. Ganun talaga magturo ng language, yung Madina Arabic, ganun talaga. Bakit ganun? Hindi tinuturo yung grammar. Kasi sa totoo lang, ang tao, natututunan niya yung salita kahit hindi niya alam yung grammar. Natututunan niya yun sa pamagitan ng kung paano niya, sa pamagitan ng pag-unawa kung paano niya gagamitin yung mga salita sa sentence. Doon nagsisimula magsalita yung tao. Yung baby. Ang baby ba, alam ba niya kung ano yung noun? Ano yung verb? Hindi, di ba? Pero alam niya kung saan gagamitin yung salita kasi lagi niya naririnig at lagi niyang ginagamit. Kaya ganun yung libro, yung Madina Arabic. Walang paliwanag doon. Ito, fi'il, ito isim, ito yung i'rab niyan. Walang ganun. Pero ang gagawin na natin, gagamitin pa rin natin yung Madina Arabic inshallah. Pero gamitin natin yung Ajurumiyya. Yung Ajurumiyya yung magiging reference natin inshallah. Anyway, may libro ko dyan nung explanation ni Sheikh Al-Uthaymin ng Ajurumiyya, yun magiging textbook din natin. Pero magagamit pa rin natin yung Madina Arabic inshallah. Di pag natuto kayo nun, ang sarap kaya ng pakiramdam, yung nakikinig ka ng lecture Arabic, iba yung pakiramdam, kaysa manonood ka o makikinig ka ng lecture na English, iba yung pakiramdam. Tapos, meron nakita kang magandang sinabi ng Sheikh, tapos translate mo, nandun yung Arabic, tapos nandun yung translation, di mas mukha siyang authentic. Ganun naman talaga dapat. Actually, ganun kami natuto. Kahit doon sa mga Islamic center na doon ako nag-aral dati, ganun sila magturo. Ganito, babasahin yung Arabic, tapos translate, tapos may konting paliwanag. Minsan, mas marami pa yung paliwanag ko eh. Pero at least, ginapang yung libro. Hindi yung kung ano-ano lang patalon-talon sa kung saan-saan lang ang topic. Kasi nga, bakit ganito yung pinili nating paraan ng pagtuturo? Kasi sa totoo niyan, ang problema ngayon ng mga tao, dahil sa impluwensya ng internet, ng social media, TikTok, lalong-lalo na Facebook, paikli yung attention span ng tao. Kaya nga, tumigil na rin ako sa paggawa ng mga short videos. Dati marami yung ginagawa short video eh. Diyan pa ako sa Sapa nagre-record sa baba. Mga 5 minuto, 4 na minuto. Sabi ko, ang dami nang gumagawa nito eh. Ibahin ko naman. Balik tayo sa kung paanong natuto ang mga tao. Sa ganitong paraan ng lecture, inshallah. Siyempre, hindi naman lahat makapunta sa masjid. So kaya ganito, ni-record na rin natin, inshallah. Kasi mas marami pang makikinabang, inshallah. At actually, isa rin sa mga layunin natin dun sa isa din sa layunin ko ba't nire-record ko yung lecture, yung nga, para makita ng polis, ano ba yung pinag-lecture dito? Diba? Ano ba pinag-uusapan natin dito? So, wala tayong pinag-uusapan dito na terorismo. Galit nga tayo sa terorista eh. Katulad ng kung paano silang galit sa atin eh. Siyempre, ganun din, kung meron man akong maling masasabi, magkaroon ako ng pananagutan doon sa sinabi ko. Alam nila kung sino yung nagsabi. Diba? Para magkaroon ng pananagutan din siya. Hindi para magpasikat o ano pa man. Walang saysay ang pagsikat kung nalalaman lang ng mga tao. So yung maaaring magsasalita yung sinapian sa pamagitan ng salita na hindi nakikilala ng tao. Meron talaga. Yung sinapian magsasalita sa Latin at merong mga pari, bihasa talaga sila sa Latin. Kasi sa Latin naman nakabis ang Roman Catholic Church eh. Naiintindihan nila yung sinasabi nung shaitan, nung jinn. At kinakausap din nila sa Latin. Kinakausap nila sa Latin. So isa yun sa mga sintomas. At actually, dahil nga ang mga jinn, mahaba ang kanilang mga buhay. Sing sinasabi di ba, minsan may mapapanood kayong horror, magpapakilala yung demonyo na matagal na siyang nabuhay, ilang libong taon na. Posible yun, totoo yun, maaring totoo.
Alam natin yung mga demonyo, sinungaling. Pero maaring nagsasalita rin sila ng ilang bagay na may katotohanan. Bawo niyan, yung kay Abu Huraira, di ba? Sabi ni Shaitan, magbasa ka ng Ayatul Kursi. O sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabi ng totoo sa iyo yung sinungaling, si Shaitan. So maaring may katotohanan sa kanilang sinasabi. So isa ito. Kaya nga yung sinasapian. O sabihin natin sinasapian si Rashid doon, titingnan ko rin ano yung gagawin nito. Magsasalita kaya ito ng Latin o Greek o posible pa nga Indiano. Kasi sa mga naunang mga yung sibilisasyon, nauna talaga din yung mga Indiano Actually, yung kauna-unahang recorded na sibilisasyon, di ba, yung Sumeria, may mas luma pa doon sa Harappa, malapit sa Pakistan, Mohenjo-daro, sa may Indus Valley. Alhamdulillah, hindi naman pala jin yung problema. So ngayon gayon din, wayudrabu ala badanihi darban agiman. At maaring yung sinasapian, makakaranas siya sa kanyang katawan ng pananakit na dinudulot ng jin. Magkakaroon siya ng mga latay, magkakaroon siya ng mga sugat na dinudulot ng jin sa kanya. At minsan yung mga ganon, lilitaw yun doon sa panahon ng exorcism. Kasi sa totoo lang, hindi naman nasasaktan yung demonyo sa holy water Maarte lang yun. Para mapaniwala yung mga tao na sila ay lalayas sa ngalan ni Jesus. Di napagtibay nila lalo yung shirk na gusto nilang ipagawa sa mga tao. Napagtibay nila lalo na sasamba ang mga tao kay Hesukristo o kay Mama Mary o sa mga anghel at mga santo. Pinaglalaroan lang nila ang mga tao. So maaring magdudulot ito ng mga pinsala na pisikal sa katawan. Wal masru'u ma'ahada la yahussu ad-darb. At maaring yung tao na sinapian, yung mga sugat-sugat niya na yun, o pasa, hindi niya yung nararamdaman. Kumbaga, maaring nangyari yun kasi kontrolado ng jin yung kanyang katawan. Lumilitaw sa balat halimbawa yung mga latay pero hindi naman siya nakaramdam ng sakit. Ayun nga, law daraba bihi jamalun la athara bihi atharan adimahat. Halimbawa, pinalo ng latigo, camel, magkakaroon ito ng bakas ng pasa. Pero maaring hindi ito wal masru'u ma'ahada la yahussu ad-dar, pero hindi pa rin ito mararamdaman ng tao. Kasi nga maaring umaarte-arte lang yung demonyo doon. Wala bil kalamil ladhi yaquluhu. Sa yung tao na sinapian, maaring hindi rin maiintindihan niya, hindi niya naiintindihan yung sinasabi sa kanya. Kasi yung jin naman din yung yung kausap nung yung nag-exorcist bilang halimbawa, yung nagro-rukya bilang halimbawa. At maaari daw na mangyari na hihilain nung demonyo yung kanyang sinapian. At dito na yung nangyayari yung mga iniulat na lumulutang kapag sinapian at iba't iba pang pagkakataon. Wakad yujarrul masru wa ghairal masru. Maaring hihilain niya yung kanyang sinapian o yung ibang tao na naroroon malapit na hindi naman sinapian. Pwedeng gamit sa paligid nung sinapian. Aangat yung upuan, aangat yung bagay. Wa yajurru al-basatul ladhi yajlisu alihi. So maaring mangyayari na lilitaw o lulutang yung mga kinauupuan o kinahihigaan nung tao na sinapian. Wayahulul alat, at mababago-bago yung posisyon ng iba't ibang mga bagay. Wayajri gayra dhalika minal umuri man syahidaha afadatuhu ilman daruriyan. At iba pang mga nasaksihan daw ng mga tao tungkol sa mga pagsapi na kumbaga ito ay nagdudulot
bian natik ala lisanil ins, na maari magsasalita nga ito sa pamagitan ng dila ng tao na yun na sinapian, wal muharriku lihadil ajsam, at maari sila rin ay magpapagalaw sa mga bagay. Na yun nga, yung mga tao na nakakasaksi nito, nalalaman nila na yung mga nangyayari na ito, yung pagsasalita ng sinapian o yung paggalaw ng katawan ng sinapian, jinsun akar gairal insan. At ito ay hindi normal na ginagawa nga ng tao. So dun ang unang mga sintomas ng pagsapi ng mga demonyo sa mga tao. So dito natin unang malalaman. Pero nga sa Islam, alhamdulillah, so hindi pa man natin napagtibay na demonyo yun o hindi, pwede na tayong magrukya. At pwede rin tayong sabay na magbigay ng gamot panlaban doon sa mga sintomas na nararamdaman ng tao na may sakit, kahit pa pinaghihinalaan natin na siya ay sinapian ng demonyo. So tutuloy pa natin ito inshallah kasi meron pang ibang mga detalye dito sa pagsapi ng demonyo at anong pwede natin gawin insha'Allah. So tutuloy pa natin ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.